أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجري السحاب جعل نزول الماء آية لأولي الألباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شمل بكرمه جميع خلقه ورزقهم بالماء من واسع فضله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Ang Panginoon na dapat sambahin ng lahat ng kanyang mga nilikha, Panginoon ng kalangitan at kalupaan, mga anghel, sangkatauhan, mga engkanto, hayop, mga pananim, at lahat ng mga nakikita at hindi nakikita. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Kanya, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, alhamdulillah, welcome back po ulit sa ating live para sa ating mga usapin o discussion na may kaugnayan sa mga bagay-bagay, higit lalo sa ating pananampalataya, may kaugnayan sa makapagpapadagdag sa ating pananampalataya, makapagtatatag at makapagtitibay sa ating pananalig, sa ating pagtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa inshallah, ang live na ito, ang programang ito ay magsilbing tulay para sa pagtaas ng ating pananampalataya, pagtaas ng ating iman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at gayon din ay kaalaman sa ating lahat, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay. Bago po ang lahat, please subscribe and follow and like my page para lagi kayong update sa mga kaganapan sa page na ito, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? So ang ating paksa ngayon, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay walang iba kundi ang mga bagay na magbibigay kasaganaan sa atin. Ano ba ang kasaganaan? Ano ba ang dapat taglayin ng isang tao na kasaganaan? Sino ba ang ayaw ng kasaganaan? Hindi bagat lahat tayo ay naghahangad ng kasaganaan? Gusto natin na masagana ang ating buhay. Gusto natin na masagana ang ating performance. Gusto natin na masagana ang ating mga gawain, ang ating mga kilos. Di ba? So lahat ng tao ay naghahangad ng kasaganaan. Walang duda. Di ba? Lahat ng aspeto ay hinahangad ng tao ang kasaganaan. Subalit ano ba ang kasaganaan ayon sa konsepto ng ating pananampalataya? At ito yung ating magiging subject, insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tunay na kasaganaan, insyaallah. So ito ay isang pagbabahagi ng hadith, mga kapatid, at pagpapaliwanag sa anumang implikasyon, sa anumang dapat malaman hinggil sa hadith na ito, na ating ibabahagi insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Ang tunay na kasaganaan. Mula sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, laysa al-ghina an kathrati al-arabi walakin al-ghina ghina an-nafsi. So ito yung ating bibigyan ng explanation, pagpapaliwanag, insyaallah subhanahu wa ta'ala, yung maiksing hadith na ito, at sisiyasatin natin at hahalungkatin natin, huhukayin natin ang hadith na ito sa abot ng ating kaalaman at kakayahan sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at maglalabas tayo dito kung ano yung mga dapat na aralin, ano yung mga dapat na matutunan natin at maaring i-apply natin sa ating buhay, insyaallah subhanahu wa ta'ala.
So ang hadith na ito ay mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu an na sinabi na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, laysal ghina an kathatil aradi. Yun ang unang phrase, yun ang unang statement. Ibig sabihin, walang kasaganaan, laysal ghina, walang kasaganaan sa pagkakaroon ng maraming kayamanan. Subhanallah. Di ba? Ito yung para siyang kontra doon sa mindset ng karamihan sa mga tao ngayon. Dahil ang mindset ng tao ngayon, pag mayaman ka, masagana ka. Di ba? Pag marami kang kita, masagana ka. Pag marami kang business na pinangahawakan, masagana ka. Pag marami kang kapit, masagana ka. Di ba? So yun yung mindset ng tinatawag na sabihin natin ng tao sa karamihan sa panahon ngayon. At binabali ito ng Sharia. Binabali ito ng pananampalatayang Islam ang mindset na ito. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang kasaganaan sa pagkakaroon ng maraming kayamanan. Subalit, ano ba ang tunay na kasaganaan? Kung hindi pala sa yaman, so ano ang kasaganaan? Pagkatapos ang statement na ito ay binigyang linaw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang tunay na kasaganaan. Kaya sabi niya, walakin al-ghina nafsi. Subalit, ang tunay na kasaganaan ay kasaganaan sa sarili, ay kasaganaan sa diwa, kasaganaan sa kaluluwa. Yun ang tunay na kasaganaan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya, inimbitahan ko kayo, halina't pakinggan ang tunay na kasaganaan. So, ayaw nyo ba ng tunay na kasaganaan? Kung ayaw nyo, diwag. Okay? So, ang hadith na ito ay matatagpuan sa Sahih al-Bukhari. Matatagpuan sa tinatawag na Sahih al-Bukhari. Now, ipapaliwanag natin inshallah subhanahu wa ta'ala bawat taludtod ng hadith na ito para higit lalong nating maunawaan at mabigyan ng kulay ang tinatawag na hadith na ito inshallah subhanahu wa ta'ala. Kasi tayo kapag nagpapaliwanag tayo ng hadith ay detalyado at yan ay mula sa kaloob ng sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysal ghina an kathratil arabi. Okay, yun ang unang phrase. Walang kasaganaan sa pagkakaroon ng maraming kayamanan. Sa mga mayaman dyan ha, ito ay para sa inyo. Sa mga walang kayamanan, ito rin ay para sa inyo. Okay? Damay-damay na. So, walang kasaganaan sa pagkakaroon ng kayamanan. Nangangahulugan, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na walang tunay at totoong kasaganaan. Okay? Ibig sabihin, hindi yun tunay na kasaganaan. Hindi yun ang totoong kasaganaan. Yun ang fake na kasaganaan. Kung mayroong fake news, mayroong fake wealth. Okay? Now, sa pagkakaroon ng tinatawag ng maraming Arab, walang kasaganaan, walang tunay na kasaganaan sa pagkakaroon ng maraming Arab. Arab. Ano bang ibig sabihin ng Arab, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Okay? Now, ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pakinggan niyo mabuti. Bakit? Dahil sa pagkakaroon nito ng pagkakaroon ng maraming yaman, maraming business, maraming kita, di ba? At ang ibig sabihin ng Arab, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang anumang ari-arian. Anumang tinatawag na ari-arian o kayamanan, yaman, bukod sa dalawang uri ng salapi, na ito ay ang dirham at saka dinar. So, ibig sabihin ay anumang klase na tinatawag na salapi, anumang klase na itinuturing nating currency sa panahon ngayon, maging sa gold, maging sa tinatawag ng mga bars, o katulad ng gold, silver at iba pa. Diba? Diamante, meron kang mga mamahaling alahas, punong-puno yung vault mo, mashallah tabarakallah, punong-puno yung tinatawag na ilalim ng kama mo ng pera. Diba? So, ito yung ibig sabihin ng tinatawag na Arab. You know? So, pag nagkakaroon ka nito, lagin mong tandaan yung hadith na ito, na wala sa kasaganaan sa pagkakaroon ng kayamanan, ari-arian, o anumang meron ka na katulad nito. Ginto man, pilak man, at ang mga ito ay may kinalaman sa pananalapi. Lahat ng ito ay may kinalaman sa pananalapi, either indirect o direct. Diba? Katulad ng indirect, halimbawa yung business, diba? O anong properties at iba pa. So, ito ay tulad ng mga pananim. Ito ay tulad ng mga sakahan, mga properties, di ba?
mga hayop, mga sasakyan, mga real estate at iba pa, mga bahay, mga gusali at iba pa katulad dito. Yan ang ibig sabihin ng Arab. Yan ang ibig sabihin ng Arab. Kaya nga ang Arab ay ang ginamit na term dito sa hadith na ito ay Arab para sa ganun ay masaklaw niya lahat ng klase ng ari-arian, property at iba pa. Okay? Hindi lamang may kinalaman sa tinatawag na financial, kundi material. Material, upang sa ganun ay masaklawan ng word na ito. Na sapagkat ang Arab, mga kapatid sa panampalatayang Islam yan ay general term. Kaya nga hindi na sinabi na fulus, nukod, di ba? Kundi tinatawag na Arab. Hindi na sinabi din na tinatawag na sabi natin mal, kundi Arab. Lahat ng anumang tinatawag na property, pag-aari, kayamanan ng isang tao. So wala sa ganito mga kapatid, tandaan natin ang tunay na kayamanan, ang tunay na kasaganaan. Okay? So walang kasaganaan sa pagkakaroon ng maraming kayamanan, maraming ari-arian, maraming salapi. So ibig sabihin, walang totoong kasaganaan dahil lamang sa pagkakaroon ng napakaraming bagay. Napakaraming bagay na mayroon sa tao mula sa anumang karangyaan sa buhay, mula sa anumang kaginhawaan, mula sa yaman at iba pa. Okay? Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walakin al-ghina 'anil nafs. Ito yung pangalawang phrase. Ito yung tinatawag na sabi natin paglilinaw pagkatapos doon sa unang tinatawag na taludtod. Okay? So, kasi ang ibig sabihin ng hadith na kung hindi pala sa kayamanan matatagpuan ang kasaganaan, saan? Ay sabi niya, walakin al-ghina 'anil nafs. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay kasaganaan sa sarili, kasaganaan sa diwa, kasaganaan higit lalo sa tinatawag na kaluluwa. Yan ang tunay na kasaganaan mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? At ang pahayag na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam ay napakaiksi. Di ba? Napakaiksi, di ba? Laysal ghina ani al-arabi, walakin al-ghina ani nafsi. Napakaiksing taludtod. Napakaiksi, subhanallah. Napapalob dito, subalit, sa kabila ng pagiging maiksi dito, ay napapaloob dito ang napakalaking kahulugan. Napakalalim na kahulugan. Okay? Napakahabang tinatawag na sabi, napakalawak na kahulugan. At kabuluhan. At kapakinabangan. Di ba? So, mapagmamasdan natin mismo mga kapatid sa panampalatayang Islam sa mga nangyayari sa ating lipunan, hindi natin lalayo pa yung ating lipunan na lamang. Yung ating pamayanan, yung ating komunidad. Maaaring ang isang tao ay taglay niya ang napakaraming bagay. To emphasize ba? Napakaraming bagay. Mula sa material, mula sa tinatawag na yaman. Ngunit siya ay iyong makikita. Ngunit siya ay iyong mapagmamasdan na palaging nakasunod at nakabuntut sa kanya ang kahirapan kahit saan siya magpunta. Hindi ba totoo yun? Bakit yung kapitbahay na sobrang yaman pero bakit naghihirap pa rin siya? Di ba? Bakit feeling niya naghihirap pa rin siya? Sa dami-dami ng kanyang property, sa dami-dami ng kanyang real estate, sa dami-dami ng kanyang pera, sasakyan. Pero bakit feeling niya nakabuntot pa rin sa kanya ang malas? Nakabuntot pa rin sa kanya ang tinatawag na kahirapan kahit saan siya magpunta. Subhanallah. So siya ay laging nangangamba. Nangangamba siya lagi mga kapatid na baka mayroong mangyayari sa kanya. Mayroong mangyayari sa kanya na di maganda. At nangangamba siya na baka mawawala sa kanya ang anumang meron siya. Subhanallah. Wala siyang ibang nakikita. Subhanallah. Sa kanyang harapan, kundi pagkatakot. Okay? Pagkatakot. Lagi na lang araw at gabi. Lagi pagtulog, paggising. Lagi niyang nasa isip yung mayaman. Laging nasa isip nila papaano pangalagaan nila ang kanilang kayamanan. Laging mayroong pangamba, mayroong takot sa kanilang mga sarili na baka eventually ay kukunin ito, mawawala ito sa kanila. Subhanallah. Na baka siya ay malugi. Diba? Sa mga businessmen. Na baka siya ay malugi. Na baka dadatnan ng kahirapan. Diba? Tulad ng COVID-19, maraming naghirap, maraming walang trabaho. So itong mga mayaman ngayon, ay sila ay tinatawag na halos sumisigaw at hindi makatulog sa gabi. Iniisip nila,
Bakit at hanggang kailan matatapos ang COVID and pandemic na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Di ba? Iniisip nila yun. Kasi bakit? Kapag patuloy ang pandemic, ay hindi lalago ang kanilang business. Malulugi sila. Samantalang yung mahirap, ay kaliwali. Okay? Kahit pa walang isang taon na pandemic, total, pandemic man o walang pandemic, walang kikitain. Subhanallah. So ito mga mayaman ay sila ay natataranta every single day. Every moment, mga kapatid. Sila ay natataranta, papaano nila mapangalagaan ang kanilang kayamanan, ang kanilang ari-arian. Subhanallah. Iniisip na lagi baka malugi sila, na baka dadatang sila ng kahirapan, na baka bumaba ang halaga ng presyo o presyo ng kanyang mga kalakal at pinagkikitaan. Subhanallah. Ito man ay nasa merkado at kanyang puhunan at iba pa. At anumang bagay mula sa kanyang ari-arian, mula sa kanyang tinatawag na pananalapi. Subhanallah. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya ay palaging hindi makatulog. Siya ay palagi na hindi makatulog sa kakaisip, sa pagkukwenta ng kanyang yaman, sa pagbibilang ng kanyang ari-arian, ng kanyang salapi. Siya ay nabubuhay sa pagkabalisa at walang kapayapaan. Ito yung katayuan ng mayaman. Akala niyo ba madali ang pagiging mayaman? Subhanallah. Physically lang yung nakikita natin na sila'y masayang-masaya pero plastikan yun. Di ba? Deep inside, punong-puno sila ng problema. Deep inside, wala silang tinatawag na kapanatagan. Deep inside, sasabog na ang kanilang utak at ang kanilang kaisipan, ang kanilang kalooban. Dahil bakit? Okay? Sinusunod. Pero maniningil every single day, may maniningil sa kanila. Kukwenta yung, kahit na natutulog sila, nagkukwenta yung kanilang isip sa kanilang pera. Wala silang tinatawag na kapanatagan. Subhanallah. Siya ay palagi nag-iisip kung papaano madadagdagan ang kanyang yaman, ang kanyang pananalapi, sa bawat pagkakakita niya ng pagkakataon, ng chance. Bawat pagkakita ng tinatawag na chance na siya ay kikita at madadagdagan ang kanyang yaman, agad-agad siyang nasa unahan. Agad-agad siyang makikipagkumpetensya at ayaw padaig sa iba. Kailangan manguna siya. Kailangan siya ang kikita. Di ba? Subhanallah. Siya ay palaging gutom at uhaw sa yaman. Palaging gutom at uhaw sa salapi, sa pera. Kapag siya ay meron ng 100 lupain, halimbawa, okay? Meron siyang tinatawag na 100 lupain, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ay, no, wait. Sa tuwing mag-live tayo, meron talagang tatawag na la hawla wala quwwata illa billah. Okay? Siya ay maghahangad ng 100 at isa o humigit pa upang maging ganap itong 200. Diba? Ganun yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Walang kakuntintuhan ang mga tao, higit lalo ang mga mayayaman. Karamihan sa kanila. Hindi ko naman nila lahat. Pero karamihan sa kanila, lalo pat ang mga hindi mananampalataya, walang tinatawag na kakuntintuhan sa buhay. Pag nasa kanila ang tinatawag na million, gusto pa nila ng another million. Subhanallah, ito yung tao. Ito yung nature ng tinatawag na tao. Walang kakuntintuhan sa buhay. Kapag taglay niya ang 100 milyon, subhanallah, siya mag-ahad pa ng higit dito. Hanggang sa mapuno ng lupa ang kanyang bibig. Ibig sabihin, hanggang sa siya ay aabutan ng kamatayan. Di ba? Hindi pa rin niya makukuha ang tinatawag na mundo. Kahit mangarap siya ng mangarap, kahit napakayaman niya, hindi niya kayang angkinin ang mundo hanggang sa mapuno ang kanyang bibig ng lupa, nang ibig sabihin, hatta zurtumul makabir. Hanggang sa siya ay mailibing at kabilang sa mga mananahanan sa loob ng libingan. Subhanallah. So ang mga katulad nila, ang abalang-abala, araw-araw at gabi-gabi. Sila na mga katulad nila, ang mas maraming pangamba sa buhay. Totoo yan. Diba? Kung nasubukan mong alam yung mga, kung mayroong mga nanood na mga mayaman ngayon, na mayroong kakayahan sa buhay, ito yung kanilang tinatawag na sitwasyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Marami silang pangamba sa buhay. Sila yung mas maraming pangamba sa buhay, yung mga mayayaman. Okay? Wag sanang masaktan kung mayroon man tayong kapatid na mayaman dito nanonood. It is a reality, or talking about the reality, mga kapatid. Fini-figure out natin yung tinatawag na pangkalahatan. Hindi ito tumutukoy sa inyo, kundi ito ay para sa tinatawag na pangkalahatan. Di ba? So karamihan sa mga mayaman ay sila ang punong-puno. Sila ang maraming tinatawag na pangamba sa buhay. At nanatili ang ganitong imahe, ang ganitong image at kaganapan sa ating lipunan na ating nasisilayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanallah.
Lumuluwa ang kanilang mga mata, di ba? Gumagano ng kanilang mga tinatawag na mga mata sa kakabantay ng kanilang yaman at ari-arian. Subhanallah. Dahil sa ang mundo, ang kanilang naging sandigan, ang primarily, okay? Na iniisip nila ang yung kanilang yung naging saligan nila ay walang iba kundi ang mundo na ito. At laman ng kanilang mga puso ay walang iba kundi ang material, ang salapi, ang makamundong bagay. So ang katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sila ay malayo sa tunay na kulay at kahulugan ng tagumpay. Sila ay malayo sa tunay na kulay at kahulugan ng totoong tagumpay, totoong kasiyahan at kaginhawaan. Napakalayo nila. Okay? Napakalayo nila mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Tunay na ang tao, pakatandaan natin, sa kanyang pagkakalikha. Sa pagkakalikha ng tao at natural na nilalang ay kahali-hali na sa kanya ang mundo. Okay, ito ang tinatawag na nature sa isang tao. Naging kahali-hali na sa kanya ang mundo. Nais na magkaroon at magtipo ng kayamanan at magparami nito mula sa yaman at pag-aari sa mundong ito. Yan yung ng tao, nature ng tao. Walang kakuntintuhan. Kaya nga't mapalad yung mga may contentment, mayroong kakuntintuhan sa buhay. Yan ay biyayang ipinagkaloob ng Allah sa kanila. Subhanallah, na walang ibang nagkakaloob nito kundi ang dakilang tagapaglikha. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ba'da billahi minash shaitanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin. Minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Okay. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawang kahali-hali na sa mga tao. Aling kahali-hali na? Kaibig-ibig, kanais-nais sa mga tao, sa paningin ng tao. Ang pagsunod sa kanilang mga pagnanasa. Okay? At kagustuhan. Ginawang kahali-hali na yung syahwa ng tao sa kanyang sarili. Diba? Diba? Palagi tayong sinusunod na kung ano yung gusto nating sarili, yun ang sinusunod natin. Pag sinabi ng yung puso na ganito ang gawin mo, ganito. Pag sinabi ng puso na ito yung mahalin mo, mamahalin mo ito. Pag sinabi ng puso na ito yung siya yung mahalin mo, ay ikaw naman ay sabi nga nila, nagpakanganga. Okay? So, ginawang kahali-halina ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso ng tao, sa kanyang paningin, ang pagsunod sa kanyang pagnanasa. Pangalawa, mga babae, especially parte sa side ng mga kalakihan, mga babae, mga anak, okay, mga anak, at maraming kayamanan. Okay? Lahat ng ito ay nilalaman ng mundo. At maraming kayamanan na nagmumula sa mga ginto at pilak, minadh-dhahabi wal fiddah, at mga magagandang kabayo, okay, wal khayli, magagandang kabayo, at mga ilaagaang hayop na tulad ng kamilyo. So, syempre, magagandang kabayo, ito yung mga sasakyan. Nasa panahon ngayon, yung mga luxury car, di ba? Pag meron tayong luxury car, Masya Allah, tabarakallah, gusto ko ng ganyan. Di ba? Kahit alam sa kanya sarili na hindi ito na to, at least free ang mangarap. Ay, kaysa kanya sarili, gumagapang sa hirap, at least nangarap siya na magkaroon siya ng ganyan. Kasi nga, dinesign sa kanyang paningin. Yung mga bagay na ito, ginawang kahali-halina, ginawang kaibig-ibig sa kanya. Yung mga magagandang sasakyan, sino sa atin ngayon, halimbawa ito, dalawa ito, okay, ito, luxury car, ito ay kagang-kagang na sasakyan, huwag mo sabihin na gugusto mo yung kagang-kagang na sasakyan. Di ba? Otherwise, nagsisinungaling ka. Mas gugustuhin mo yung magandang sasakyan, luxury car. Di ba? Ganoon din sa kabada, ganoon din sa mga anumang bagay. Mas gusto natin yung mga ganda. Mas gusto natin yung sabi natin kaibig-ibig. Di ba? At mga inaalaga ang hayop. Ito na yung mga property. Mga property. Sa panahon, mga real estate. Mayroon ka na mga businesses na tulad ng tinatawag na kamilyo, baka, at kambing. At lupain na tinataniman. Ito na nga yung mga asyenda, mga rancho at iba pa. Di ba? So ito ang mga palamuti
palamutin ng makamundong buhay, makapal sa pananampalatayang Islam at pansamantalang kaligayahan. Pansamantalang tinatawag na kaligayahan, subalit sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamagandang patutunguhan at gantimpala na al-Jannah sa Kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, doon ang tinatawag na tunay na kasaganaan. Di ba? Wala sa mga material na ito, wala sa mga tinatawag na nabanggit na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Di ba? So ito ay patunay na huwag natin sisinin ng tao, bakit si kapatid na, bakit gusto niya yung mga luxury car, gusto niya yung mga ganito, sapagkat ginawang kahali-hali na sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay pinatunayan mismo ng maraming teksto sa banal na Quran, hindi lamang yung aya kanina. Tulad na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Diba? At talamak ninyong minamahal ang kayamanan. Walang duda. Sinong ayaw sa atin ng mayaman? Sinong ayaw sa atin ng tinatawag na pera? Okay, huwag niyo sabihin na ayaw niyo ng pera. Kung ayaw niyo, akin na lang. Diba? So lahat tayo, kaya nga nagtatrabaho tayo Kaya nandito tayo sa Saudi Arabia, nasa abroad tayo, ang iba nasa America, Europe, Australia, Canada. Diba? At iba pang mga kontinente ng sanlibutan. Subhanallah. Kasi bakit? Para sa pera. Para kumita. Para magkaroon ng tinatawag na bahay. Para magkaroon ng sasakyan. Magarang sasakyan at iba pa. Diba? Ay sabi ng Allah, sabi ng Allah, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Talamak ninyong minamahal ang kayamanan. At kanya pang sinabi, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katotohanan, siya ay gahaman sa kayamanan. Gahaman sa kayamanan. Ang tao ay gahaman sa kayamanan. Subhanallah. At sa kabila ng mayroon nito ang isang tao, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mula sa sari-saring kinang mundo, dekorasyon ng mundo at iba pa, marahil, ito ang magiging dahilan upang siya ay maghimagsik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Maraming mga tao, subhanallah, na kung saan ay dahil sa kanilang yaman, dahil sa kanilang property at iba pa, nagrebelde sila at naghimagsik sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung naging dahilan. Dahil sa marangyang kanilang pamumuhay, mayroon sila mga gandang trabaho, di ba? Mga professional, doktor, at iba pa, engineer, at iba pa. Maliban lamang sa tinafikan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung naging dahilan, yung kanilang profesyon, yung kanilang kasikatan, kabantugan, kayamanan, at iba pa. Ito mga ito ang naging dahilan kung bakit sila naghimagsik sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang pananampalataya. Pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maring siya ay magmalabis sa tamang patnubay at gabay sa pagkakaroon nito, na ito ay ang magmalabis sa anumang pinahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pinapayagan. Di ba, mari? Yun ang maging dahilan. Ito mga karangyaan na ito, mga nabanggit natin, ay maaaring maging dahilan yun sa isang tao na kung saan ay magmalabis sa mga pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga pinapayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maaari ring magtulak sa kanya sa pag-iisip na ang anumang kinang ng mundong ito, na anumang dekorasyon ng mundong ito ang dahilan kung bakit siya nabubuhay dito sa daigdig. Ito yung magiging primarily konsepto ng kanyang isip na bakit siya nabubuhay sa daigdig para magpayaman. Okay, maaari yan. Sa ibang tao nangyari yan. Di ba? Ang pagtanungin mo sila kung ano ang purpose ng kanilang buhay, sabihin nila ay para magpayaman. Okay, para kumita, para mamuhay ng tinatawag na masagana. Di ba? Subhanallah. So nagiging tinatawag na nagiging dahilan yun. Ayon sa kanila, sa pagkakalikha sa kanila. Yun ang purpose sa kanilang pagkakalikha raw. At dahil dito, ang kapatid sa pananampalatayang Islam, siya ay makikipaghabulan. At siya ay makikipagkompetensya sa ibang tao at magiging sukdulan pa ang hangarin niya rito. Subhanallah. Kaya nga, kapag hindi nag-ingat ang isang tao, talagang ito yung kanya magiging kapalaran, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At dahil dito, mga kapatid, dumating ang Sharia, alhamdulillah, dumating ang Sharia, ang Islam, upang bigyan ng linaw, upang bigyan ng liwanag ang anumang nararapat para sa isang may pananagutan sa ganitong larangan. Para ikaw na tao, ikaw na Muslim, okay? O sino ka man, ay kahit dumating yung Sharia, ito ay para sa iyo, para bigyan ng linaw sa iyo, para bigyan ng liwanag sa iyo kung ano ang nararapat mong gawin sa mga bagay na ito na pinagkaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi ka magiging abusado sa paggamit nito. Upang hindi ka maging mapagmalabis
sa pagturing nito sa mga ipinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So upang sa ganun mga kapatid, hindi maging maluho ang tao. Upang sa ganun, hindi maging maluho ang tao sa ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At upang hindi makaligtaan ng tao, hindi niya makaligtaan ang anumang obligasyon niya mula sa paghahanda para sa kabilang buhay. Okay? Para sa ganun ay dumating ang Islam para paalalahanan ka na huwag kang magpakalulong sa tinatawag na kinang ng mundo na ito at makalimutan mo ang kabilang buhay mo, makalimutan mo ang loob ng libingan mo kasi yun ang final destiny mo sa kabilang buhay. Subhanallah. At ihiga ka sa loob ng iyong libingan. Iiwan mo ang mga luxury car mo. Okay? So kaya nga ang Sharia ang tanging nagpapaalala lamang sa isang tao nito ay walang iba kundi ang batas ng Sharia. Ang Islam, ang kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ang mundong ito ang siyang sukdulang hangarin niya na para bang hindi na ito maglalaho at mapupuksa. Subhanallah, iibigin mo ang mundo na ito, subhanallah, ikaw at ang mundo ay mapupuksa balang araw. Ikaw at ang mundo ay maglalaho balang araw. Subhanallah, kaya huwag kang umibig sa isang bagay na maglalaho at hindi magtatagal. So ang hadith na ito mga kapatid sa panampalatayang Islam ay nanghihikayat sa atin na ang kayamanan at ari-arian ay hindi lubusang mahalaga. Hindi lubusang mahalaga. Yes, ito ay mahalaga para sa atin in order to survive. Para magkaroon ka ng tinatawag na pambili, para mayroon kang maisuot, para mayroon kang makain, mayroon kang mainom sapagkat walang libre dito sa ibabaw ng daigdig. Kaya't ipinahintulutan ang business, ang buyo at saka ang shira, ang tinatawag na pagbenta at saka pagbili. At ito ay nagiging sandigan na ng pamumuhay natin sa daigdig. Kaya dahil dito ay ginawang halal ng Allah subhanahu wa ta'ala mga pamantayan para hindi sumubra yung tao at umabuso sa bagay na ito. Okay? So, kaya naman, kailangan natin ang tinatawag na salapi. Mahalaga yung salapi sa atin. That is the practical. Malinaw? Mahalaga. Subalit, hindi ito ang lubusang mahalaga. Hindi ito ang lubusang mahalaga dahil sa ito ay hindi nagbibigay sa atin ng tunay at lubusang kasiyahan at kasaganaan. Hindi nagbibigay sa atin ng tunay na lubusang kasiyahan at tinatawag na kasaganaan. Kasi kung ito ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan, dapat sana kapag nawala ang iyong pera, masaya ka pa rin. Pero hindi eh. Pag nawalan ka ng pera, nalugi ka, hindi ka, iiyak ka, hindi ka magiging masaya. Walang tao na kapag nalugi ay tuwang-tuwa siya. Nag-business pa siya. Di ba? Walang tao na ganun makapal sa panampalatayang Islam. Inom muna tayo ha. So disclaimer muna tayo ha. Unang-una, sa mga hindi alam, akala nyo lang kaliwa ang gamit ko pero kanan po sapagkat ay ang aking ginamit na camera ay front camera. Para sa ganun ay maiwas ang panghuhusga ng hindi alam. Okay. At ayon sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang tunay at ang genuine o totoong kasaganaan at kaginhawaan na isinaalang-alang ay walang iba kundi ang kasaganaan sa sarili. Kasaganaan sa diwa, kasaganaan sa puso, sa kalooban, at lalong-lalo na sa tinatawag na kaluluwa. At hindi dapat mahumaling sa mundo. Sapagkat ang tao, mga kapatid, ay nanatiling nananabik sa pagpaparami ng yaman at ari-arian. Hindi mawawala sa tao yan. Pagpaparami ng tinatawag na yaman, pagpaparami ng pera sa lapi. At kung ating susuriin at ating sisiyasatin, ating matatagpuan na karamihan sa mga tao, higit lalo sa panahon ngayon, sila ay abalang-abala at sila ay nakabantay sa bagay na ito. Okay? Nakamasid lagi sa bagay na ito upang sila ay makaangat sa kanilang kapwa. Dahil ang pangailangan sa mga nilikha ay isang kababaan. Isang tinatawag na kababaan. Ang tao, kapag sapat na para sa kanya, ang anumang nasa kanya, mula sa yaman at iba pa, hindi na niya kailangan pa ang iba. Hindi na kailangan pa ang iba sa kanya mga pangangailangan. Kasi nga, sapat na. At yan ay bagay na napakahalagang kailangan. Napakahalagang kailangan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Ngunit yan ay bagay na malayo sa katotohanan. Malayo sa realidad.
Dahil hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. No man is an island. Malinaw? Kahit mga pulo-pulo ngayon sa buong baba, sa ano natin ba? Kahit ngayon, Bermuda Triangle ay merong nakatira doon. At walang nag-iisang tao doon. Talagang maraming nakatira doon. Subhanallah. Kasi yung yan ang realidad. Dahil ang tao ay hindi siya nag-iisa. Subhanallah. Ikaw ay may kasamang naninirahan dito sa ibabaw ng daigdig. Dito sa mundo. Dahil ang pangangailangan sa iba ay kabilang sa mga kinakailangan. Ang pangangailangan mo sa kapwa mo ay kabilang at itinuturing sa mga pangangailangan o kinakailangan upang mabuhay ka dito sa daigdig. Di ba? Hindi ka mabubuhay kung ikaw lang mag-isa. Subukan mo yung mga loner, di ba? Kaya pa sila nagpakamatay kasi feeling nila lonely sila eh. Nag-iisa sila. Hindi nila makakayanan. Okay? Madidepress sila, anxiety ay nandoon, subhanallah, sa kanilang mga sarili. Di ba? Kaya walang nabubuhay ng matagal na mag-isa. Subhanallah. Kaya nga, in order to live long life, di ba? Dito sa daigdig ay kailangan mo yung iba, kailangan mo yung kapwa mo. Kailangan mo yung tinatawag na ibang tao upang mabuhay ka dito sa daigdig. Di ba? So ito ay gagamitin mo lamang upang hindi mo ito ituturing na ikaw ay higit na mas mainam sa iyong kapwa. You know? Bagkus ang biyaya at pabor, mga kapatid, ay para lamang sa Allah at ang nag-iisa. So, pakatandaan natin yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, ang punto rito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ay nagpahayag na ang totoong kasaganaan na makakamit ng tao at magdadala sa kanya sa karangalan at maglalayo sa kanya mula sa pangmamaliit sa iba, okay, pang-iinsulto sa iba, at maglalayo rin sa kanya sa pakikipaghabulan at pakikipagkompetensya sa mga nangunguna sa bagay na ito. Ang katotohanang kasaganaan, mga kapatid, ang tunay na kasaganaan at kaginhawaan, ang kaginhawaan ng diwa, ang kaginhawaan ng puso, ang kaluluwa, at kaginhawaan ng kalooban. At kawalan ng ibang pagbabantay. Kawalan ng iba yung pagbabantay sa mundo. So huwag bumantayan ng mundo, kapatid, sa pananampalatayang Islam na mahuhumaling ka sa daigdig. Di ba? So, hindi ganon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So, dapat sa isang tao, alamin niya kung ano ang kanyang limitasyon dito sa daigdig. Alamin niya kung paano siya gagalaw ayon sa kalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang dapat sa isang tao na mamuhay sa tinatawag na daigdig. So, at ilayo niya na yung iba yung pagbabantay sa mundo at hindi ang pagkakaroon ng maraming kagamitan. Hindi ang pagkakaroon ng maraming yaman at ari-arian ang nagbibigay sa isang tao ng tunay na kaginhawaan at tunay na kasiyahan. Na kung kaya, Rosador, okay? Makikita natin mula sa ibang tao na nagtataglay ng tinatawag na yaman at karangyaan sa ibabaw ng daigdig. Ngunit siya naman ay mahirap sa kanyang sarili. Hindi ba ga? Diba? Makikita mo sila punong-puno ng yaman, yung kanilang tinatawag na bank statement na puno, wala nang halos magkasya na papel. So, dami ng yaman. Okay? Subalit, mahirap sa kanyang sarili. Mahirap siya sa kanyang tinatawag na sarili. Hindi sapat ang anumang laking yaman. Hindi sapat ang anumang pag-aari na mayroon siya. Subhanallah. Nararamdaman niya sa kanyang sarili na ang mga ito ay kulang na kulang pa. Diba? Hindi pa sapat para sa kanya. Subhanallah, siya ay lumalabas na isang mahirap na mahirap. Subhanallah, di ba ka? Yun ang mindset ng mga tinatawag ng mga katalapat, mga mayaman. Di ba? Sila yung tinatawag na mahirap kasi nangangailangan sa bawat meron sila kulang pa. Gusto pa nila more, more, more. I want more. Subhanallah. Ngunit, sa isang tao na mayaman at masagana sa sarili, di ba? Kakontentuhan sa buhay, di ba? At kalooban, masagana sa kalooban, siya ay nagagalak. Siya ay nalulugod sa anumang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nalulugod. Siya ay natutuwa. Whatever it takes, di ba? Nalulugod siya. Batid niya na ang anumang nanggaling sa Allah, ito ay mabuti. At anumang nasa Allah subhanahu wa ta'ala, nasa sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga gantimpala, yaon ang higit na mainam at mananatili at hindi mawawala at hindi maglalaho. Okay, yun. Yun ang tunay na mayroon tinatawag na tunay na kaligayahan at kasaganaan. Yun yung puso, diwa, kalooban at kaluluwa, mga kapatid.
At sabi na Rasul, laysal ghina an kathratil ardi, walang kasaganaan sa pagkakaroon ng maraming kayaman. Ulitin ko, nangangahulugan mga kapatid, na ang kapuri-puri sa batas ng Sharia. Okay? Ang kapuri-puri sa batas ng Sharia ay kung ano ang kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yun ang kapuri-puri sa batas ng Sharia pagdating sa tinatawag na pagkakaroon ng kasaganaan. Okay? Ang tunay na kasaganaan ay kang anuman ang kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang anumang ginagantimpalahan at anumang binibiyayaan para sa kabilang buhay. Yun ang tunay na kasaganaan. Okay? Hindi ang pagkakaroon ng maraming yaman at ari-arian. Di ba? Bago sa kabilang buhay ay mas marami kang itatanong sa iyo. Maraming itatanong sa iyo kapag marami kang yaman. At yan ang katotohanan at yan ang patunayan sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ang napapakinabangan mula sa pag-aari at kasiyahan ng mundo at bahagi nito, mga kapatid. Hindi ang totoong kaginhawaan at kasaganaan sa pagkakaroon ng yaman sapagkat maraming pinagkalooban ng Allah ng biyaya. Diba? Maraming pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tinatawag na biyaya, ngunit walang pakinabang ang mga ito sa Kanya. Diba? Walang pakinabang ang mga ito sa Kanya. Siya ay masigasig sa pagdagdag nito. Wala siyang pakialam kung saan ito manggagaling. Walang pakialam. Ang mahalaga, madagdagan ang kanyang yaman. Yun ang kanya nasa isip. Bahala na kung saan ito manggaling. Bahala na, whatever it takes. Ang mahalaga, meron akong kikitain. Subhanallah, kahit pa sa korupsyon, kahit pa sa pandarambong, kahit pa sa pandaraya, kahit pa sa panlilinlang, kahit pa sa tinatawag na pang-aabuso sa kapwa, ito ay gagawin niya para lamang kikita siya. Para lamang magkaroon siya ng tinatawag na yaman at madadagdagan ang kanyang salapi. Subhanallah, na para bagang siya ay naghihirap sa labis na pagbabantay nito. Bagos, marahil dahil sa kanyang pagiging atat na atat, hinip na inip, at kawalan ng tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Yung mga tao na ganito, walang tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, sila ay nagre-rely lamang sa kanilang sariling kakayahan, sa kanilang diskarte. Subhanallah. So ito ang magdadala sa kanya sa pagiging maramot at hindi pamimigay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Diba? Sa mga taong mayayaman, karamihan sa kanila ayaw magbigay. Magbigay man sila, pero ito ay riya. Ito ay tapakitang tao. Karamihan sa kanila. Higit lalo ang walang pananampalataya. Kinakailangan may lapida bang tawag dyan? Yung may nakaukit ng kanilang mga pangalan, nakabalandra ang kanilang mga pangalan. Diba? Gusto nila yun. Babantugin sila, kikilala sila na sila ang nagbigay. Subhanallah. Yun ang kanilang layunin para lamang sa kabantugan at hindi para mag-inganyo ng ibang tao. Karamihan sa kanila. Subhanallah. Naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, mula sa bagay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa labis sa pagdidipid niya sa kanyang sarili, mga kapatid, at sa nakapaligid sa kanya, siya ay hindi nakapamuhay sa pamumuhay ng isang mayaman. Subhanallah. Mayaman nga, pero hindi siya namumuhay ng isang mayaman. Ang tunay na mayaman. Bagos siya ay namumuhay sa pamumuhay ng isang mahirap dahil sa labis na pangamba at pagkabalisa. Subhanallah. Ito ay isa lamang sa kasamaan na dulot ng maraming yaman na kung saan malayo sa totoong pagkakakita rito. Subhanallah. Diba? May mga totoo nakikita natin, mashallah, nagmamasyala tayo kapag may magagandang sasakyan, mga gandang tirahan at iba't ibang klaseng business. Pero subhanallah, deep inside, marami silang problema kaysa sa problema ng mahirap. Di ba? The more na marami silang pera, the more na marami silang accountability. The more na marami silang tinatawag na binabayaran. The more na marami silang, mapapansin niyo yun? Di ba? The more na nagkakaroon ka ng malaking sahod o pera, the more na marami kang pananagutan. The more na marami kang binabayaran. The more na marami kang pinagkakautangan. Samantalang itong mahirap, subhanallah, wala. Naghihintay lamang na kung siya ay magbibigay sa kanya. So ang Sharia ay nag-uutos na ito ay linisin at dalisayin. Kaya naman, nag-utos ang Sharia dahil dito na ang mga ito ay linisin at dalisayin, mga kapatid. At kabilang sa pangkalahatang inutos ng Sharia ng batas ng Islam,
mula sa paksang ito, mga kapatid, na huwag tingnan ang maraming kayamanan na ito ay makapagbibigay sa iyo ng tunay at totoong kasaganaan at kaginhawaan. Okay, yan ang utos ng Sharia. Huwag tingnan ang kayamanan na ito ay makapagbibigay sa iyo ng totoong kaginhawaan at kasaganaan sa buhay. At narapat sa isang tao na buo at ganap ang kanyang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at pananalig sa kanya, mga kapatid. Kung ano man ang mayroon sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagtitiwala at nananalig dito ng buo at ganap. At higit pa sa pagtitiwala niya sa kung ano man ang nasa kanyang palad, sa kung ano man ang nasa kanyang sarili. Okay? So at ganoon din, mga kapatid, narapat na siya ay mamahagi. Okay? Ito sa Sharia, kabila sa pagdadalisay, kinakailangan na mamahagi siya mula sa kanyang yaman. Okay? Dahil siya ay inutusan ng Allah sa bagay na ito. Na kinakailangan magbigay siya ng sadaka, maglabas siya mula rito bilang tinatawag na zakat, bilang tinatawag na pagdalisay. Kaya nga ang zakat, tinatawag na zakat ay basically, literal meaning o lexical meaning, ito ay pagdadalisay. Okay? Pagdadalisay. Another meaning ng zakat, an-namu, ibig sabihin ay development. Okay? Ibig sabihin ay pagdadagdag. Nadadagdagan ang kanyang tinatawag na yaman. At pangalawang phrase, mga kapatid, walakin nal-ghina anin nafsi. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay kasaganaan sa sarili, diwa, kalooban at kaluluwa. So ito ang tunay na kasaganaan, ito ang tunay na kaginhawaan na dapat maitatak sa isipan ng tao, sa isipan ng bawat isa sa atin, na sapat na para sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang ipinagkaloob sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, gaano man ito kakaunti at gaano man ito karami. You know? Asya, panatag sa anumang ibinahagi ng Allah sa kanya. Panatag siya. Kanyang kalulugdan. At kasisiyahan niya ang anumang ibinigay, ang anumang handog ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Diba? Sa ganitong paraan lamang siya mamumuhay, pakatanda natin, ng masaya at maligaya. Ito lang yung tanging pamamaraan para magkaroon siya ng pamumuhay sa daigdig, ng masaya at maligaya, magalak ang kanyang sarili, mapapanatag ang kanyang kalooban at ang kanyang puso, batid niya na ang anumang itinakda ng Allah para sa kanya ay walang sino mang makapagpipigil nito mula sa mga nilikha na ito ay hindi makarating sa kanya kahit paano mang gawin ng kanyang mga nilikha ng kanyang kapwa na ito ay pigilan. Subalit kapag ito ay tinakda ng Allah, ito ay darating sa kanya. Ano man ang mangyari. Okay? Ano man ang mangyari. Patunay na ito ay darating sa kanya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Tunay at katiyakan kung anong itinakda ng Allah. Kapag halimbawa itinakda ng Allah ng kakainin mong bigas ay galing sa Cambodia, anumang virus, kahit pa high level ang tinatawag na virus, ay walang makapipigil doon. Dahil yun ay tinakda ng Allah na makarating sa iyo para kainin mo yun. Subhanallah. Hindi man ngayon, bukas, magpakailanman. Di ba? Ganun lang yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito yung tanging way lamang para mamuhay ang isang tao dito sa daigdig ng may kagalakan, kasiyahan sa kanyang puso, kaginawaan sa kanyang puso. Yung pagkakaroon ng kontento sa buhay, pagkakaroon ng kapanatagan, pagkakaroon ng tinatawag na tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkakaroon ng tinatawag na sabihin natin ay, ano ba itong pato na to? Okay? Pagkakaroon ng tinatawag na sabihin natin, kalugod sa anumang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Diba? So, gaano ba kaganda ang panalangin? Gaano ba kaganda ang panalangin at pag-aalaala na binabanggit natin sa loob ng ating pagdarasal? Gaano yon? Gaano ka ganda at gaano kahalaga yon? Ano ba yung panalangin na binabanggit natin sa ating pagdarasal, mga kapatid? Allahumma la mani' lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Ito yung sa mga napakagandang dua. Diba? Ang ibig sabihin ng Allahumma la mani' lima a'tayta wa la mu'tiya illa mana'ta. Ano bang ibig sabihin ng dua na ito, mga kapatid? O Allah, walang sino man na kanyang pigilan. Walang sino man na kayang pigilan ng anumang ipagkakaloob mo. At walang sino man ang makapagbibigay sa anuman at sino mang pinigilan mo. Tira mo? Subhanallah, walang sino man. It is a clear declaration.
Walang sino man, okay, na kayang pumigil, walang sino man at walang anuman. Pag sinabing sino man at anuman, ano pagkakaiba? Sino man mula sa tao, anuman mula sa anumang bagay. Kabila na rito ang COVID-19. Di ba? Kahit COVID-19, kahit patong-patong pa na COVID-19 o virus yan, ay hindi mapipigilan ng virus na ito, hindi mapipigilan ng sino mang tao ang anumang ipagkakaloob mo, ipagkakaloob ng Allah sa isang tao. Wala makapipigil. Okay? Allah is the controller of everything. Di ba? Siya ang controller, mga kapatid. Ang gayon din ay walang sino makapagbibigay sa anuman at sa sino mang pinigilan mo. Kapag tinagdan ng Allah na ang taong ito ay ipagdadamot sa kanya ang bagay na ito, kahit anong gawin natin, kahit magsama-sama tayo, lahat ng tao magsama-sama, pati mga jinn magsama-sama para pigilan na hindi makarating sa kanya, na makarating sa kanya, okay? I-push through na makarating sa kanya ang bagay na ito, pero pinigilan yun ng Allah, ay hindi mangyayari yaon, makapal sa panampalatayang Islam. Yan ang kahalagaan ng hadith, ng aya na ito, mga kapatid. So ito ay dakilang parirala, phrase, na paulit-ulit nating binabanggit sa ating pagdarasal. Dua, ay dito sa ating tinatawag na sabi nating sujud, iba pa, kunot, upang maging malinaw at maging maliwanag sa bawat isa sa atin ang sistema, ang paraan na narapat taglayin at tahakin ng isang tao. Diba? Now, ibig sabihin ay no one control Allah subhanahu wa ta'ala, rather Allah controls everything. Subhanallah. So napakaganda ng panalangin ito. At anumang bunga nito mula sa kapanatagan sa sarili, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jadd minkal jadd. Huwag niyong kaligtaan yung dua na ito, mga kapatid. Napakaganda ng dua. Okay? Ibig sabihin, at walang kapakinabangan, wala yanfa'ul jadd minkal jadd, at walang kapakinabangan sa sino mang nagtataglay ng kasaganaan, maliban na lamang sa kasaganaang ipinagkaloob ng Allah. Subhanallah. Walang kapakinabangan sa sino mang nagtataglay ng kasaganaan, maliban na lamang sa kasaganaang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. So lahat tayo ay pari-parihong nangangailangan sa Allah at mahirap. Pakatandaan natin. Okay? Wallahul ghani wa antumul fuqara. Sabi ng Allah. Ang Allah ay ghani. Siya ay walang pangangailangan. At kayo, tayo na mga tao ay fuqara ilallah. Tayo ay mga pulubi. Mga tinatawag na sabihin natin mga salat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nangangailangan tayo, lagi tayong nagdudua sa Allah. Kahit gaano kayaman ang isang tao dito sa mundo, kahit pa pinakamayaman siyang tao, kailangan niya pa rin tumawag sa dakilang tagapaglikha. Okay? Kailangan niya pa rin tumawag sa dakilang tagapaglikha. Na kung kaya, sinabi ni Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mga kapatid, bilang pagbibigay diin sa dakilang pamamaraan at sistemang ito, sabi niya, okay? Inom lang ako. Sabi ni Imam Qurtubi rahimahullah, mga kapatid sa panampalatayang Islam, tunay na ang dakila, kapuri-puri at kapakipakinabang na kaginhawaan at kasaganaan, ito ay ang kaginhawaan at kasaganaan sa sarili. Kasaganaan sa sarili at kaginhawaan sa sarili. Bilang paglilinaw sa bagay na ito, sabi niya, na kapag ang kanyang sarili ay nakaramdam ng kasiyahan at kasapatan, sabi niya, mapipigilan ang sarili sa paghahangad ng labis-labis na makamundong bagay. Di ba? Pag meron kang contentment, halimbawa ito, kontento ka na rito, hindi ka na maghahangad pa ng anumang tinatawag na makamundong, labis-labis na makamundong bagay. Na kung kaya, sabi niya, na kung kaya ito ay magiging marangal. Ito ay magiging marangal. At makakamit ng sarili ang kapurihan at karangalan kaysa sa sarili na mahirap. Dahil labis-labis na paghahangad at pagbabantay sa pagpaparami ng yaman,
Dahil siya ay lalamunin ng sistema. Lalamunin siya ng sistema ng karamutan at kasakiman. Na kung saan ang mga ganitong katangian, yung karamutan at kasakiman, ay hindi nagugustuhan at hindi nagagalak ang mas maraming tao. Di ba? Karamihan sa mga tayo ayaw ng sakim, di ba? Inano natin, dinidisparage natin ang tinatawag na sakim. Yung isang tao, napakasakim mo. Yun ay patunay lamang na yun ay hindi mabuting katangian sa isang tao. Kasi bakit niya kinikriticize yung ganitong pag-uugali? Kasi nga, ay hindi tinatawag na mabuting katangian. Pag isang tao sakim, maramot ang isang tao. Di ba? So, magiging maramot ang isang tao at magiging sakim ang isang tao pag labis-labis ang kanyang tinatawag na paghahangad sa makamundong bagay. Subhanallah. So, ang mahalaga mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang isang mananampalataya, ang isang Muslim, ay narapat na maging mapagmasid, narapat na maging mapagmatsyag sa ganitong napakadakilang pamaraan at sistema. Okay? At ang kanyang magiging timbangan ay ang timbangan ng Sharia. Pakatandaan natin, walang ibang timbangan sa balat ng lupa upang magiging matimbang, upang magkaroon ka ng hustisya sa pamumuhay mo, upang magkaroon ka ng tinatawag na kaligayahan, kasiyahan, kapanatagan at karangyaan sa sarili at puso, walang iba kundi ang timbangan ng Sharia. Yun lang ang tanging timbangan na nakakabuti sa iyo mga kapatid. Ang ibang timbangan ay kulang, ang ibang timbangan ay lugi, ang ibang timbangan ay kinulangan at binawasan. Pero sa Sharia, tumpak upang sa ganun ay mabuhay ka sa daigdig ayon sa tinatawag na kagustuhan ng Allah. Upang maging alituntunin ang paghingi ng biyaya na ipinag-utos sa kanya hanggang sa siya ay hindi umasa sa mga nilikha. Hanggang sa ikaw ay hindi umasa sa kapwa mo nilikha at upang itatayo mo o kanyang itatayo ang mga obligadong kautusan na inatas sa kanya ng Sharia, na inatas sa kanya ng Islam, sa kanyang sarili at sa iba na kung siya ay may pananagutan dito. Kahit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ay yudayya may yaqu. Subhanallah. Sabi niya, sapat ng kasalanan sa isang tao. Sapat ng kasalanan sa isang tao na kanyang sinayang, kanyang pinabayaan ang sino mang tao na obligado niyang tustusan. Ya Allah, Ya Rab. Subhanallah. Di ba tapos Sunan Abi Dawud, mga kapatid? Subhanallah. Ibig sabihin, sapat na kasalanan sa isang tao na kanyang sinayang, kanyang pinabayaan ang sino mang tao na obligado niyang tustusan. Sino bang obligado tustusan? Asawa niya, anak niya, okay? Magulang niya. Okay? Sapat na kasalanan yun kapag hindi mo tinatawag na tinustusan. Ya Allah, naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasalanan na ito at ipagkaloob sa atin ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipagkaloob sa atin ang pagsabuhay at pagsasakatuparan ng bagay na ito, mga kapatid. Kahit ang sino mang tao na taglay niya ang kasaganaan at kaginhawaan sa sarili, siya ay nasisiyahan. Siya ay kontento sa anumang biyayang ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. At siya ay hindi maghahangad ng labis-labis na karagdagan, na karangyaan na hindi naman niya kailangan. Na hindi naman niya kailangan. Labis sa kanyang pangangailangan. Diba? Kapag alam niyang labis sa kanyang pangangailangan, hindi siya naghahangad mula rito sapagkat labis na yun. Hindi naman niya kailangan eh. At kung siya ay humihiling ng biyaya mula sa Allah, ito ay hinahanap niya sa tama at pinahihintulutang paraan. Pinahihintulutang kaparaanan, hindi yung pang-aabuso, hindi yung pang-aalipusta, hindi yung panghahamak, hindi yung pamiminsala, hindi yung pang-aagrabyado para lang makuha niya ang kanyang kagustuhan. Okay? Kundi kapag siya ay naghahangad at humihiling ng biyaya sa Allah, hinahanap niya ito. Siya ay gumagawa at kumikilos, nagtatrabaho siya dito ayon sa tamang kaparaanan at pinahintulutang kaparaanan. Hindi siya nangangamba sa lahat ng pangyayari. Okay? Kanyang mababatid na ang anuman na nasa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Dahil sa pagsunod niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinakamalaki rito, mga kapatid, ay ang kanyang tauhid at ang kanyang tawakkul sa Allah. Ang kanyang kaisahan sa Allah at ang pananalig at pagtitiwala niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaganda nang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullah. Ayyuhan nas ittaqullah
O kayo mga tao, sabi niya, o kayo mga tao, katakutan ninyo ang Allah. Wa ajmilu fi talabi. Wa ajmilu fi talabi. Inyong pagandahin. Biro mo, sabi niya, inyong pagandahin at paghusayan ang paghahanap buhay. Pagandahin ninyo at paghusayan ninyo ang paghahanap buhay. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abda anha. Tunay na hindi mamamatay ang may buhay. Hindi ka mamamatay, kapatid. Hindi ka mamamatay o tao hanggang sa magiging ganap ang kanyang biyaya. Hanggang sa magiging ganap ang kanyang biyaya at kahit na ito ay naantala sa kanya. Kahit pa ito ay delay, still na yun ay hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makukuha yaon. Delay nga lang. Pero nakarating din sa kanya. Hindi siya mamamatay. Kaya anumang gagawin ng isang tao, kapag hindi pa katapusan niya, ay talagang hindi siya mamamatay. Hanggat hindi pa nakarating sa kanya ang mga pabor at ipinagkalob ng Allah na itinakda para sa kanya, hindi muna siya mamamatay. Ayan, malinaw sa hadith ni Propeta Sallallahu. So, bakit ka mangangamba? Bakit ka tinatawag na matatakot sa mga bagay-bagay? Di ba? Samantalang ay itinakda ng Allah sa iyan. Subhanallah. Fattakullah, sabi ng Rasulullah, katakutan ninyo ang Allah wa ajmilu fi talabi at inyong pagandahin at paghusayan ang paghahanap buhay. Ang paghahanap, paghusayan ninyo. Okay? Pagandahin ninyo. Katakutan, khudu ma halla wada'u ma haruma. Sabi niya, katakutan ninyo nga, kunin ninyo ang anumang pinahintulutan, take whatever is the lawful, di ba? Kunin ninyo, tagilikin niyo kung anumang pinahintulutan, then iwasan ninyo ang anumang ipinagbawal. Yan ay ang manapakalinaw na tinatawag na tagubilin sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So walang problema, sa dito ito walang problema magtrabaho ka. Walang problema na maghanap buhay ka. Walang problema na kumilos ka. Walang problema na kumita ka. Walang problema na ikaw ay mangalakal as so long na ikaw ay nasa tamang kaparaanan. Nasa tamang kaparaan at pinahintulutang kaparaanan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At yung hadith ay matatagpuan sa Sunan Ibn Majah. Okay. So kahit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang dakilang sandigan, ang dakilang sistemang ito, ay kakailanganin ng tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Di ba? Kakailanganin mo yung kapwa mo. Hindi ka magiging businessman kung walang kapwa. Kung mag-isa ka lamang, kung walang mag-isa ka lamang ngayon, wala sana mangyayaring business. Walang kikitain, walang bibilhin, walang tinatawag na walang gagawin paninda. Di ba? So kakailanganin, mga kapatid, ang sa lahat ng pagkakataon ang kanyang kapwa mo tao. At lalong-lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marahil sa panahon ngayon ay dumadami ang nagpapayabangan sa isa't isa. Dumadami sila sa kanilang mga yaman at nag-uunahan sa pagkukwenta ng yaman at ari-ari-arian. Subhanallah. So walang kasaganaan sa pagkakaroon ng maraming kayamanan. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay kasaganaan sa sarili, kaluluwa, puso, kalooban, at higit lalo ang diwa. Kabilang sa aral na mapupulot din dito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na maaring gamitin natin sa bawat pakikitungo natin sa mga tao, ito yung sabi ng mga scholar, innal miqyasa fi at-ta'amuli ma'an nasi laysa huwa al-mudhahir. Laysa al-mudhahir, walakinahu al-haqa'iq wal-makhabir. Lianna al-mudhar la yugni anil makhbar, wala yugni an haqiqatil amri. So ito yung mga kapatid. Ang sukatan sa pakikitungo sa tao, tandaan nyo yung tinatawag na principles na ito. Okay? Ang sukatan sa pakikitungo sa tao ay hindi ang anumang hayag na nakikita. Ay hindi ang anumang hayagang nakikita o lantarang nakikita. Ngunit ang sukatan ay kung ano ang katotohanan at ipinahayag. Okay? Ano ang revelasyon? Yan ang sukatan kung ano ang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallam mula sa Quran at mula sa kanyang tinatawag na hadith. Dahil ang anumang lantarang nakikita, anumang hayagang nakikita, hindi ito magiging kasapatan.
sa kung anuman ang naipahayag at walang-wala ito kung ihahambing sa kung ano ang katotohanan sa isang bagay. Diba? Ito na, expectation versus the reality. Diba? Saan ka? Expectation o reality? Yung ka sa realidad. Diba? Huwag ka sa tinatawag na expectation. Yung expectation ay fake yun. Akala mo na ganyan, yung pala hindi. So yun yung mga hagayan na nakikita natin. Yun yung lantarang nakikita mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yun yung tinatawag na yun, hindi yun ang sukatan sa pakikitungo sa tao. Hindi. Kundi ang sukatan sa pakikitungo sa tao ay walang iba kundi ang tinatawag na ipinahayag, revelasyon. Sa madaling salita, walang iba kundi ang batas ng Sharia. Okay? Kabilang sa aral, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang tao ay kanyang iiwasan ang pagkukumpara at paghahambing sa kanyang sarili sa ibang tao, sa kanyang kapwa. Okay? Iwasan mo ang paghambing na sa yung tinatawag na sarili, ang sarili mo sa ibang tao. You are unique person, bakit mo ihambing sa iba? Okay? So gamitin mo ang pagiging unique mo, ang mayroong uniqueness sa iyo na nilikha ka ng Allah na ganyan, gamitin mo yon sa ikalulugod ng Allah. Okay? Huwag kang maging abala sa pagkumpara sa sarili mo sa ibang tao kasi otherwise kapag yan ang sistema mo, wala kang kapanatagan. Lagi ka na lang dapat mauna ka. Bakit? Sisisihin mo pa talaga yung ibang tao. Bakit ganyan? Bakit ako pandak? Siya matangkad. Bakit siya maganda? Ako pangit. Bakit makinis siya? Ako hindi. Diba? Bakit pango ako siya ay matangos yung ilong? Bakit siya maputi at ako hindi? Kasi bakit ka po once na kapag if you start, okay, sa tinatawag na sistema, if you engage sa ganung klase ng sistema, wala kang kapanatagan. Wala kang kakuntintuhan. Okay? Wala kang tinatawag na, sabihin natin, nawawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Nawawala yung self-esteem ng isang tao pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Subhanallah. Nino? So kaya nga, kung paano ka nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, gamitin mo yun sa ikalulugod ng lumikha sa iyo. Hindi sa kung anuman pagkumpara sa ibang mga tao, baka pa. Sapagkat iba-iba tayo kung paano tayo biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pare-parehas yung biyayang ipinagkaloob sa atin ng Allah. Hindi pantay-pantay. Okay? Hindi pantay-pantay. Yan ang sistema ng buhay sa daigdig, mga kapatid. Hindi pantay-pantay ang biyayang ipinagkaloob ng Allah. May mayaman, may mahirap, may pandak, may matangkad, mayroon tinatawag na sabihin natin maputi, may maitim, balanse. Mayroon negative, mayroon positive. Diba? Subhanallah. Yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, wag mong ikumpara ang iyong sarili sa ibang tao sa anumang kulang sa palagay niya mula sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit kung mayroon man siyang titingnan at narapat at tingnan sa makamundong bagay, mga kapatid, ay kung sino ang mas mababa at kung sino ang mas hamak kaysa sa kanya. At yun ang discuss natin sa mga nakaraang tinatawag na hadith na in-explain natin, mga kapatid, na dapat ang tingnan ay walang iba kundi yung mas mababa sa atin. Diba? Sino man ang mas maliit sa kanya, yun ang dapat na tingnan. Sino man ang mas mahirap sa kanya, sila ang dapat niyang tingnan. Diba? Upang mapagtanto niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang siya nagbibigay ng bahagi at kalooban na ang mga ito ay may malaking dunong at karunungan sa likod nito. Okay? May greatest wisdom, mayroon tinatawag na great wisdom sa likod ng mga ito. Kung bakit ganyan, bakit ganon, bakit ganyan siya, at bakit hindi ka ganon. Wala siyang karapatang tumutol sa anumang ibinahagi at ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Wala. Narapat na kanyang kalunugdan. Dapat ka maging masaya sa anumang ipinagkaloob ng Allah sa iyo. At matuwa ka sa anumang biyayang ipinagkaloob sa ng Allah sa iyo. Mga pagsubok sa atin, akala na tayo pagsubok, yan ay sa tutulang sa ang paningin ng Sharia sa bagay na ito ay hindi lamang basta pagsubok, kundi ito ay kabutihan para sa kanya. Di ba? So, ang isang tao, magre-reflect niya sa kanyang katawan kung paano tingnan ang isang tinatawag na ang isang bagay, ang isang pangyayari. Kapag dininin niya sa tinatawag na positibo, magre-reflect sa kanya yon. Magiging tinatawag na positibo yon. Positibo ang kanyang mood, positibo ang kanyang sarili. Pero kapag ang tingin niya sa isang tao ay negatibo, magiging negatibo. Magiging negatibo ang dating sa kanya. Magiging negatibo siya. So, nagre-reflect ang kanyang katauhan, ang kanyang katangian sa kung paano niya tingnan ang isang bagay. You know? Kaya sa isang Muslim, narapat niyang tingnan ang tinatawag na mga bagay-bagay, mga pangyari, at higit-laro, yung kauniya, universal tinatawag na decree of Allah subhanahu wa ta'ala, narapat niyang tingnan ito na sa lahat ng positibong bagay. Na ito ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Like coronavirus. Okay?
Akala natin ito ay isang pandemic, isang sakit, virus, pero sa totoo lang, maraming kabutihan ang dulot ng tinatawag na virus na ito sa ating mga sarili, sa ating community, sa pangkalahatan. Okay? So narapat na kanyang kalulugdan ang anumang kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya at ang kanyang kalooban at puso ay nakadikit sa Allah, nakadikit sa kanyang Panginoon at hindi ang pagkukumpara at paghahambing sa kalagayan ng ibang tao. So don't compare yourself to others, please. Okay? Parang awa mo na. Otherwise, ipatutumba kita. Okay? Ganun mga kapatid. Na kung kaya, dumating ang ayah bilang pagbibigay diin sa bagay na ito. Ano sabi ng Allah? Wala tamuddanna aynayka ila ma mata'na bih azwajan minhum zahratal hayati dunya liyaftaninahum o linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Sabi ng Allah, at wag asamin ang inyong paningin. Wag asamin ang inyong paningin ang anumang kasiyahan na aming ipinagkaloob sa mga walang pananampalataya. Dito mo? Ang sabi ng Allah, wag mong asamahin o ikaw na Muslim, wag mong asamin ng iyong paningin ang anumang kasiyahan na aming ipinagkaloob sa mga walang pananampalataya. Ano yung mga kasiyahan sa kanila? Na ipinagkaloob sa kanila? Kayamanan, ari-arian at iba pa. Kabantugan, kasikatan. At sa mga katulad nila. So wag mong asamin yun mga kapatid, hindi bagay sa iyo kapatid. Naasamin mo yun, subhanallah, Muslim ka. Pinili ka ng Allah. Nakalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala, biyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang Muslim. Tapos titinan mo, aasamin mo ang mayroon sila na mga walang pananampalataya na kinapuputan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kinagagalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Okay? Na iba't ibang uri ng kasiyahan dahil ito ay palamuti lamang ng makamundong bagay, ng makamundong buhay na may hangganan. Okay? Na mayroong hangganan. Pinasaya namin sila. Sino sila? Mga walang pananampalataya. Mga hindi mga Muslim. Sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng mga kayamanan na yan, pamamagitan ng kanilang businesses, mga magagarang mga sasakyan, pinalamuti, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinalamuti lamang sa kanila yung mga bagay na ito. Pinasaya namin sila sa pamamagitan nito upang sila ay subukin. Upang sila ay subukin. Subalit ang kabuhayan, ito yung after that, sinabi ng Allah, para sa atin, mga manampalataya, subalit ang kabuhayan mula sa iyong Panginoon, mula sa iyong Rabb, at ang kanyang gantimpala, ang higit na nakakabuti sa iyo. Hindi yaong mga nasa meron sila, kundi ay yaong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at yun ang higit na nakakabuti sa iyo, nakakabuti sa atin, at nananatili kaysa sa anumang kasiyahan na ipinagkaloob namin sa kanila ng mga walang pananampalataya, dahil sa ito ay walang katapusan at hindi nauubos ang anumang meron sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun dapat, kung meron man tayong aasamin, meron man tayong aasamin kapatid, yung galing sa Allah. Yung meron sa Allah. Hindi kung ano man ang meron sa tinatawag na kanila na mga walang pananampalataya. Subhanallah. So ikaw ay mu'min, mananampalataya ka, naniniwala ka sa Allah, you are unique. Okay? Napakaswerte mo. Napakapalad mo. So bakit mo ikukumpara ang sarili mo sa mga walang pananampalataya? Diba? Once if you do that, kapag ginawa mo yan, ang pagkumpara sa sarili mo sa kanila, yun na ang umpisa ng pagkawasak ng iyong pangarap sa paraiso. Okay? Yun na yung umpisa, yun na ang pambungad ng pagkawasak ng iyong kabutihan. Subhanallah. Kahit ang isang mananampalataya, ang isang mu'min, kanyang ikinukumpara ang kanyang sarili sa sino mang mas mababa at mas abah kaysa sa kanya upang hindi niya hamagin, dustain, maliitin ang anumang biyayang ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Kaya sinabi ni Rasulullah, warda bima qasamallahu laka takun agnan nas. Subhanallah. At malugod sa anumang ipinagkaloob ng Allah sa iyo kapatid, ikaw ay magiging pinakamayaman na tao. Ikaw ang pinakamayaman na tao. Kailan yon? Kapag kinalugdan mo ang ipinagkaloob ng Allah sa iyo. Okay? Kahit wala kang pera sa bangko, kahit wala kang sahod, pero pag nalulugod ka
sa anumang ipinagkalob ng Allah sa'yo, ikaw na ang pinakamayaman na tao. O sabi natin, ikaw na. Okay? Ikaw na. Yun ang tinatawag na ano. Ang tunay na mayaman, siya ay nasisiyahan at kontento sa ibinigay ng Allah sa kanya. Nasisiyahan siya. Dahil sino man ang marunong makontento at nasisiyahan at nalulugod, siya ay magiging masagana at maginhawa. Di ba? Pag meron kang contentment sa buhay mo, napakaginawa ng kalooban mo. Di ba? Makakatulog ka ng tanataw na mahimbing, wala kang inaalala. Kasi bakit kontento ka eh? Wala kang alalahanin pa. Dahil dito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Subhanallah, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yawmi, faka'annama hizat lahu dunya. Subhanallah, sabi ng Rasul, pakinggan ninyo. Sino man sa inyo ang dinatna ng umaga na ligtas? Man asbaha minkum aminan fi sarbihi. Sino man sa inyo ang dinatna ng umaga na ligtas sa kanyang sarili, sa kanyang pamamahay, mabuti ang katawan at kalusugan, at siya ay mayroong makakain sa araw na yaon, para sa kanya, natatamunan niya ang mundo. Subhanallah. Subhanallah. Diba? Alhamdulillah. Lalo pa sa mga nasa abroad, na Saudi Arabia, nasa mga Arab country, subhanallah. Darating ang umaga, dadasan sila ng umaga, ligtas ang kanilang mga sarili sa pamamahay. Diba? Sa loob ng pamamahay. Huwag na sa loob kasi may pandemic, may virus sa labas. Pero pag sa tuwing nagising sila, subhanallah, sila ay kompleto. Subhanallah, ligtas, mabuti ang katawan, mabuti ang kalusugan, mayroong makakain, sobra-sobra pa yung mga relief goods. Subhanallah. Sobra-sobra pa yung tinatawag, hindi na magkasya sa ref. Nasa gilid, nasa daanan na lamang yung mga pagkain mula sa mga relief goods. Sobra-sobra para sa kanya, natatamunan niya ang mundo. Para sa kanya, natatamunan ang tinatawag na mundo. At ang hadith na ito matatagpuan sa Sunan at-Tirmidhi, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At ano ang nangyayari sa maraming mga tao sa kasalukuyang panahon, mga kapatid? Hinahambing nila ang kanilang mga sarili sa mga bagay na makamundo. Lalong-lalo na sa panig ng mga kababaihan. Totoo yan. Di ba? Karamihan sa mahiling maghambing yung mga sister. Bakit ganyan? Gusto ko rin magkaroon ng ganyan. Di ba? Gusto ko rin ganyan. Gusto ko rin maging maganda. Gusto ko rin tinatawag na maging sexy. Gusto ko rin maging 34, 24, 35. Subhanallah. Gusto ko rin magkaroon ng bag na Gucci, Da Vinci. Da Vinci ba ang tawag dyan? Kasi tinatawag na bag. Di ba? Gusto ko ng ganyan. Gusto ko ng make something like that. Karamihan sa mahilig magkumpara sa buhay nila sa ibang mga tao, ang mga kababaihan. Kaya mga sister, mag-ingat kayo. Ito ay paalala ko, mga kapatid, sa mga kababaihan natin, mga sister sa Islam. So maging sa kanilang pinagkakainan, sila ay nag-uunahan sa pagkuha ng larawan, at ito ay kanilang pinapasa sa iba, para ano? Okay? Sunna muna. Pag bago kumain, nakinasan yung sunna, pipicturean muna, something like that. Di ba? Subhanallah. Para ano, mga kapatid? So, of course, hindi ko naman kasi ako din, ginagawa ko rin ito, mga kapatid, kasi, of course, meron ako sariling layunin, hindi para painggitin kayo, hindi para tinatawag na kayo, kundi ay, sabi ng Allah sa Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dahil yan ay biyaya ng Allah sa amin, so ipagbunyi. Sabi ng Allah sa Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. At ipagbunyi sa kanila ang anumang biyang ipinagkaloob sa iyo ng iyong Panginoon. Okay, nang walang pagmamayabang, walang pagmamalabis, walang tinatawag na sabihin natin ay pagmamataas. Okay? So, depende, kailangan mag-ingat sa tinatawag na layunin, mga kapatid. So, minsan hindi na pag-iingatan ang mabuting layunin sa mga bagay na ito. Yan ang totoo. Okay? Hindi na pag-iingatan. At unti-unti tayong nawawala sa tamang aspeto ng buhay na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Ano matong mga diba? Minsan, unti-unti tayong nalilihis sa daanan na ating tinatahak. Subhanallah. At hindi natin namamalayan pala, mga kapatid, na tayo ay nakalabas na pala. Ito yung nakalabas na tayo sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Minsan ang layunin natin upang ipangalandakan sa iba na tayo ay meron ito at sila ay wala. Subhanallah, na tayo ay nandirito sa lugar na ito at sila ay wala. Ay pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi bagat ito ay papunta sa pintuan ng pataasan at patalbugan? So, sabihin nyo, ang pataas at patalbugan ba ay turo ng Islam? Hindi. Okay? Maliban lamang siyempre sa tinatawag na kabutihan, maliban lamang sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapatalbugan tayo sa paggawa ng kabutihan, nagpapaligsahan tayo sa paggawa ng kabutihan na siyempre dapat wala nakakaalam as much as possible kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tao kapag siya ay ipinagkalooban ng biyaya at batid niya na ang iba ay pinagkaita ng biyaya na mayroon siya, mayroon ng ibang tao. At pagkatapos ito ay pinangalandakan sa walang-wala, ito ay hindi pamamaraan ng pasasalamat sa Allah. Ito ay hindi pamamaraan ng pasasalamat sa Allah. At ito ay hindi magiging pagpapahalaga sa anumang kalagayan ng ibang tao na magmalabis sa pagitan nila sa anumang bagay na ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Subhanallah. Lalong na kung hindi naman kailangan na ito ay ipakita at ihahayag. Diba? So, ngunit kapag ang biyaya ay lantarang nakikita ng tao mula sa kanyang yaman, mula sa kanyang kalusugan, mula sa kanyang tinatawag na anak, at iba pa, ari-arian, at kapag ito ay lantarang nakikita at napapansin, kinakailangan sa pamamaraan na pasasalamat sa Allah sapagkat mahal ng Allah ang kanyang aliping mapagpasalamat. Okay? So, tandaan lagi natin yan mga kapatid. Ngunit sa mga bagay na hindi naman kailangang ilantad at hindi kailangan tinatawag na ilabas at hindi inaangkop na ipakita, sa ganitong kalagayan ng Sharia, ang batas ng Islam, ay nag-uutos sa kanya na ito ay ikubli. Uutos sa kanya na ito ay ikubli at hindi niya maaaring ihayag ito ng may pagmamalabis at pagmamayabang dahil magkakaroon ng paninibugho at pagkainggit ang tao na hindi niya inaasahan. Okay? Hindi niya inaasahan. Bagamat wala kang intention na magpainggit, di ba? Pero nainggit yung ibang tao. So, kung kaya mas mainam na iwasan mga kapatid kung hindi naman tinatawag na kailangan. Ito'y paalala ko sa akin sarili, ganyan sa atin lahat of course. Ay kabilang sa panalangin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya kanyang panalangin, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma, wa nafsin la tashba. Thumma yaqulu, Allahumma inni a'udhu bika min ha'ula'il arba'. O Allah, sabi niya, ako ay nagpapakukup sa iyo mula sa kaalamang hindi napapakinabangan. Mula sa pusong hindi nangangamba. Kaalamang hindi napapakinabangan, pusong hindi nangangamba at hindi natatakot. Mula sa panalangin na hindi dinidinig. At mula sa sariling hindi nabubusog. At hindi marunong makontento. So ito yung apat na bagay kapatid na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humingi ng pagpapakupkop at protection at kanlungan sa Allah laban sa apat na bagay na ito. Ano yung mga kapatid? Kaalamang hindi napapakinabangan. Walang kapakipakinabang na kaalaman. Pusong hindi nangangamba at hindi natatakot. Walang takot at walang puso. Pusong bato. Ayan, pusong bato. Okay? Panalangin na hindi dinidinig. At gayon din ang sariling hindi nabubusog at hindi marunong makontento. Subhanallah. At pagkatapos kanya sinabi, O Allah, ako ay nagpapakupkup sa iyo mula sa apat na bagay na ito. Subhanallah. Ang hadith na ito matatagpuan sa tinatawag na Sunan an-Nasa'i, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Na kung kaya ito yung tinatawag na panalangin ni Prophet Sallam, na kabilang na rito ay nanalangin siya na siya ay pangalagaan mula sa tinatawag na walang kakuntintuhan sa sarili at yun ay patunay na walang kasaganaan sa kanyang sarili. Walang kasaganaan sa kanyang diwa, kanyang puso at kaluluwa. Dahil hindi siya marunong makuntinto, wala siyang pangamba, wala siyang tawot, walang kanyang puso ay walang takot. Na kung kaya ito yung tinatawag na walang kasaganaan sa puso, sa sarili, sa kaluluwa at sa kalooban. So mga kapatid, last but not the least, so inshallah taglay natin ang tinatawag na totoong kakuntintuhan, totoong tinatawag na kasiyahan, totoong kaligayahan, totoong kasaganaan sa ating puso at yun ang kasaganaan ng puso sa sarili, diwa at kaluluwa at kalooban. Naway pagkaloob sa atin ng Allah ang totoong kasaganaan na ito
totoong kaligayahan at ipagkaloob sa atin ng Allah ang kakontentuhan sa mga bagay-bagay at ipagkaloob nawa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaligtasan mula sa lahat ng bagay, mula sa lahat ng kapahamakan, mula sa lahat ng tinatawag na kapinsalaan na dulot ng kanyang mga nilikha. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong tinatawag na pagtitiis at pagsubaybay sa live natin na ito. Inshallah, naway nagbigay sa atin ng aral. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. So binabati ko po ang lahat ng mga nanood sa atin. Assalamualaikum po sa inyong lahat. At tinutugunan ko ng waalaikum salam ang lahat ng bumabati. Okay, naghanap ako ng tanong, baka mayroong katanungan. Mashallah, si Cherry Ann Pendun ay watching from Singapore. Okay, Yusuf Kasingan, Nurha, Undaya. Okay, so bago natin mabasay kapatid, yung tinatawag na yung mga komento at katanungan kung meron man, inshallah, at ito natin tapusin para sa tinatawag na record. Jazakumullahu khair. Naktafi bihadal qadar. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.